Sa panayam kay Carlos, idinetali niya kung paano nangyari ang krimen. Ayon kay Carlos, pagdating nila sa masukal na lugar, pinababa siya ng tricycle habang nakatutok sa kanya ang baril. Pag-attack po sa akin, pinukpok po agad ako ng baril. Para po nahina yung katawan ko kasi po inampas po sa may ganto po, sa may batok, malapit po sa batok. Sabay napa-load po ako, sabay tinadyakan po ako, napadapa na po ako. Tapos yung sinundan na po agad ako ng malaki katawan, doon na po pinagyayabat nung hawak niyang baril. Sabi sa ganto, hindi na po nakakalusukan na po ng suka ng dugo at po sa ganto po inapas sobrang sakit eh. Habang binubugbog siya ng isa sa mga suspect. Sasaksakin kita, bumaba ka dyan! Sasaksakin kita, bumaba ka! Sasaksakin kita, sige, bumalog ka. Bumaba ka! Sasaksakin kita, sige! Patayin niyo na lang ako! Sasaksakin kita, halika dito! Sumigaw po siya na patayin niyo na lang ako. Tapos humingi siya ng tulong. Sabi niya wag ganun. Ilang sandali pa. Isinagawa ng lalaki ang maitim na bala. Gusto man daw tulungan ni Carlos ang kaibigan, ay wala siyang nagawa. Binarikan puli ako nung isa yung malaki katawan, doon pinagtatadyakan puli ako, sabay dinadalbugan po sa likod. So po manlaban, kaso po hindi po makakalaban got nga yung katawan ko po, bugbog na bugbog po, hindi po makagalaw, parang lumpo po ako nung na yun. Yung pagkampas pa lang sa akin, parang naging lumpo po ako. Natagpuan sa pinangyarihan ng krimen ang baril na dala ng mga suspect. Unknown caliber pa yung ginamit. Ito isang shotgun replica. Yan ang ginamit nila sa pang-hold up. Ngayon, ito ay pinaghahampas sa kanilang dalawa. Kung kaya't nasira ito at na-recover natin ito sa crime scene na durog na. Tingnan mo na yata. Sige, takbo. Takbo. Matapos gahasain si Cathy, narinig daw ni Carlos ang usapan ng dalawang suspect. Sabi, pre, kuha yung itak. Ayun po, sabi yun. Hindi po siguro nakuha yung itak. Sa puntong yun, ayon kay Carlos, sinakal siya ng isa sa mga suspect gamit ang isang tela. Sa may ugat ko po sa may utak, parang sasabog. Kasi po yung pagsakal wala na pong lumalabas na hininga sa katawan. Bago po ako sakalin ng tela, nakapag-inhale po ako, exhale. Kaya po parang sa buong katawan ko, parang mahininga pa po. Sabi nung sinasakal po ko, doon ako parang matutuluyan kasi po, ilang minutes din po kasi yun bago niya ako ibagsak eh. Hindi pa doon natapos ang kalbaryo ni Cathy at Carlos. Ito, siguraduhin mo na yan. Po, yung pagsaksak po talaga sa akin, sobrang sakit po talaga nung doon ko na po nindala at po medyo parang sa buto ko tumama sa likod, sobrang sakit eh. Pagkatapos nun, umalis na sila. Apo, umalis na. Agad nagsagawa ng follow-up operation ang Lumban Police para mahanap ang tricycle na ginamit ng mga suspect. Naalala niya yung nangyaring insidente noon, kaya na-picture out agad niya yung tricycle na ginamit sa insidente.
Boss, routine check lang. Lisensya mo. Usay. Accidentally nakita lang ito namin nung suspect kasi hot pursuit kami. Siya ba? Siya nga po. Siya po yung driver na gumasa sa kasama ko. Kanya po yung tricycle na yan. Bok, huliin niyo na yan. Yes, sir. Okay po. Danilo. Sumama ka sa amin. Sir, ano po atraso ko? Sinto ka na magpaliwanag. Tama na. Kada may dadaan pong tricycle, pinipicturean po nila yung driver, tsaka po yung tricycle. Doon naman po sa description ko, binigay ko po sa doon, yung tricycle, yung mga ng tricycle, yung palatandaan ng tricycle. Kaya ayun po, pinicturean po nila yung tricycle at saka yung driver. Doon nakilala ko po. Bale, ito yung natandaan ng natandaan ng biktima, yung sirang bintana. At saka yung harang dyan na nandyan talaga. Kaya para tinanggal siya nung tinanggal nung suspect after nung insidente. Sa presinto, muling nakaharap ni Carlos ang driver ng tricycle. Siya ba yung nang-hold up sa inyo? Opo, sir. Siya nga po. Kinilala siya bilang si Danilo Barimbad Jr., 38 taong gulang. Magmamakaawa ka ngayon. Hindi ka naawa sa mga magulang nito. Sa nagdidelayin sa lampulo mo kami. Hindi ko po sinasadya. Tinuro ko po siya na siya talaga. Ang sabi niya sa akin, maawa daw po sa kanya, may anak pa daw po siyang pinapagatas. Di nila ginawa yung nagtrabaho sila ng gusto pa kaming patayin. Magmamakaawa ka ngayon? Ayon sa Lumban Municipal Police, ibinunyag ni Danilo ang kanyang kasamang gumawa ng krimen. Sino yung kasama mo? Si Joseph po. Pinangalanan niya ito bilang si Joseph de los Reyes. After niya maituro yung isa pa niyang kasamahan, agad na rin kaming nagpunta dun sa tinitirang bahay at inaresto ang kasama niyang suspect. Magandang umaga po. Sa'yo ba yung cellphone na yan? Nakuha rin daw sa mga kinakasama nina Danilo at Joseph ang mga cellphone nina Kathy at Carlos. Cellphone na biktima yan Ba't nandito yan? Bruman! Ano ba yan dito? Labas! Bakit? Yes! Halika! Bakit? Sumama ka sa amin! Joseph de los Reyes, inaaresto ka namin sa salang robbery at attempted homicide. Bali yung mga items na nakuha dun sa victims ay na-recover dun sa bahay ng suspect at doon sa bahay ng suspect ay na-aresto rin namin yung dalawang babae kung saan sila pala ay kinakasama ng dalawang suspect natin. Sa kanila natin na-recover ang dalawang cellphone at yung iba pang mga gamit na ninakaw ng dalawang suspect. Sa presinto, hindi na nagawang itanggi nina Danilo at Joseph ang nagawang krimen. Ayon sa kanila, nagiinuman sila nung wala na silang pang-inom. Tinry nilang mang-hold up dun sa itaas kasi madilim dun sa lugar. Base po dun sa aming sa aming mga datas na nakuha, yung isang suspect is meron ng previous record at nakulong na rin sa kasong drugs. Sabi ko nga kung nawala yung anak ko, hindi ko matatanggap talaga. Sabi ko nga, ma'am, kaya ko silang patayin.
Nakilala din po ng babae yung driver eh. Nakita niya rin po yung mukha eh. Sa panayam ng GMA News, inamin din ni Danilo at Joseph ang nagawang krimen. Positibo, ikaw ay kinilala bilang gumawa nitong krimen na ito. Ano masasabi mo? Ginawa ko pong kasalanan ko. Bakit? Sobrang kalasingan. Meron ka mensahe sa mga biktima? Sana po, mapatawad ko nila ako. Ginawa ko lang po sa kanila po. Pero hindi ko po sinungalingan po. Kung namin ko po na ako po ng hold up po, nagkuha ng mga cellphone. Okay. Sana po patawarin po nila ako. Marami kaming hinain na kaso eh. Pero ang tinanggap po ng court ay yung robbery with rape at robbery. Sa kabila ng kanilang sinapit, malaki ang pasasalamat ni Carlos sa kanilang pagkakaligtas mula sa mapait na sinapit. Swerte na nga lang po namin, siguro dahil na lang din kay God na binigyan kami ng second life ganun para matigil siguro yung gawain nilang ganun. Sobrang thankful po kasi nabuhay ako. Ilalaban ko po yung kaso kasi ayaw ko na pong makalaya yung mga suspect na yun. Kasi kung makalaya pa po yun, gagawa po sa iba ng ng ganong krimen. Kaya mas mabuti pong makulong talaga sila. Pagdusahan po nila yung ginawa nila sa amin.